Good day po, ma'am. So, before we proceed po para sa ating session proper, I want you to inform muna po about sa ating privacy and confidentiality. So, ang nakalagay lang po dito is lahat po ng sasabihin nyo, ng isi-share nyo sa akin, is strictly pang atin lang po. Hindi po siya makakalabas na kahit kanino. So, ma'am, I want you to fill out this form po. Yan, and then pakibasa po siya ng mabuti. And then if may tanong po kayo, pwede niyo po siyang itanong sa akin. Okay na. Yan, thank you po. Ma'am, pwede niyo po bang sabihin sa akin ang date po ngayon? November 8, 2024. And then, time po, anong oras na po ngayon? 3:16 p.m. po. 3:16 p.m. Ano po pangalan ni ma'am? Surname po muna. Sandahan. Sandahan. J po yun, J. J. Patricia Grace. Patricia Grace. S. Ano po ibig sabihin ng S? Simeon po. Ano pong span ng Simeon? Simeon. E-O-N. Sandahan Patricia Grace Simeon. Tama po. And then, ilang taon na po si ma'am? 22. 22. Kailan po ang birthday niyo? June 24, June 24, year 2002. 2002. Saan po kayo pinanganak? Sa Olongapo po, Zambales. Olongapo, Zambales. Ano pong religion ni ma'am? Born again po. Born again Christian. Born again Christian. Saan po current na nakatira? Dito po sa Balanga, sa Munting Batangas. Munting Batangas, Balanga. Ano po yung contact number nyo? 0906 0906 46 46 31 31 064. 064. Ulitin ko po, ma'am. 0906 46 31 062. Taas mo. And then, 64 po. 64. Okay, thank you po. Ulitin ko po ulit. 0906 46 31 064. Okay po. And then, in case of emergency, sino po yung pwede nating kontakin, tawagan? Yung nanay ko po. Ano pong pangalan ni mother? Arlene Sandahan. Arlene S. Sandahan. Ano pong contact number niya? 0907 0907 0123 0123 65 656. 6. Ulitin ko po, 0907 0123 656. So, ano po yung dahilan kung bakit po kayo nagpakonsulta ngayon? Kasi po, nag-relapse po yung depression ko. Yung depression niyo po. Kailan po ito nagsimula? Nung ano pa lang po ako, junior high po. Junior high po po. Tas huminto kasi ako sa pagpunta po sa psychiatrist ko po. Kasi mahal po eh. Problema na po ba ito para sa inyo? Opo, kasi napapansin po ng mga magulang ko na, yun nga, bumalik yung depression ko. Nito lang naman ako huminto nung college. Sa buong kwento nyo po sa akin, yung ano po yung masasabing pinaka-problema nyo po? Ang sabi nyo po, nag-relapse po yung depression nyo. Kasi po, nung junior high kayo, huminto po kayo sa pag-therapy kasi... Hindi po, nung college lang po. Di ba po, nung junior high, doon po kayo nagsimula? And then, nung college po, doon po huminto. Doon po ako huminto nung mga second year college. Second year college po. Kasi parang, ayun, wala naman po parang
effective naman po siya, pero parang hindi, ganun. Mm. So, base po sa mga nakwento niya sa akin, masasabi niyo na po ba na ito po yung pinaka-problema niyo? Opo, kasi una, naapektuhan yung pag-aaral ko. Hindi na ako makapag-aral na maayos kasi tinatamad akong gawin lahat ng bagay. Ayoko na lumabas ng bahay. Ano po? Tapos, yun, parang yung pagka-relapse niya parang mas lumalala. Kasi dati, nakakokontrol ko naman yung sarili ko eh. Ngayon, ayoko na talagang gumalaw. Ayoko na. Ganun. So, ano po yung inaasahan niyo sa session natin ngayon? Siguro, mas effective na gamot, na therapy. Kasi parang hindi naman ako gumaling nung kahit mula junior high pa ako eh. Nagpapagamot sa psychologist. Yung pagtitake niyo po ba ng gamot dun is consistent? O may nakakalimutan po kayo na oras na pagtitake ng gamot? Yung binigay po sa akin gamot, natitake ko naman po siya, pero may mga pagkakataon po na late lang kakabili kapag naubos na. Pero hindi naman po late na mga isang araw lang po, ganun. So, kayo po ba ay may trabaho ngayon? Working student? Wala Wala naman. Estudyante lang. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung saan po kayo nag-elementary, high school, and high school po? Sa University of Assumption po. Sa Pampanga. College po ito? Hindi. Elementary. Elementary. Saan po kayo nag-high school? Dito na po sa Bataan National High School, hanggang senior high. College po, saan po kayo nag-aaral ngayon? BPSU Balanga Campus. Ano po major ninyo ngayon? Graduate na po kasi ako eh. Graduate na po kayo. Okay po. Pero kakagraduate ko lang po last year. BS Psychology. So, ma'am, linawin ko lang po, graduate po kayo ng BSI Last year. last year. And then, yung pag-relapse nyo po, nagsimula po siya nung second year college. Apo. So, di bali po, ma'am, magti 3 years na po kayo nagre-relapse. 3 years po na hindi na ako pumupunta sa doktor ko po. Pero yung gamot po, pinagpatuloy ko po siya. Kasi alam ko naman po yung pinagpatuloy ko po siya hanggang 3rd year. Pero 2nd year po, hindi na po ako pumupunta sa psychiatrist. Minto na po ako nung magpo 4th year na. So exactly po, anong year po kayo simulang mag-relapse? Kasi ang sabi niyo po, nung 2nd year college, doon po kayo humintong maggamot. Opo. Nag-start po nung pag-graduate na po. So pag-graduate niyo po, doon pa lang po nagsimulang mag-relapse. Doon ko po napansin na parang bumabalik na ulit. Pero tinry ko yung mga sinabi sa akin nung nagte-therapy pa ako hanggang ngayon. Pero hindi ko na kasi kaya bumalik na ulit ako. Maaari niyo po bang ikwento sa akin kung yung karanasan niyo po bilang estudyante? Saan po po? Simula high school po. High Kung may school. problema po kayo nung high school or nung elementary po, nagka-problema po ba sa peers, sa magulang na nakaka-apekto rin po sa pag-aaral ninyo? Sa elementary kasi yun, private kasi yun. Tapos parang lang kami doon, parang may kasi yung school na yun, may parang program na parang scholarship. Scholar lang ako doon hanggang grade 6. Tapos
medyo nakakaranas ako doon ng na parang, alam mo yun, ine-exclude po ako ng mga klase ko. Kasi mayayaman nga po sila eh. Hinahatid po ako doon, nakabike lang po yung may sidecar. Ganun. Tapos parang, hindi naman po sobrang nabully, pero parang minamata po nila ako na ganun po. Yung ibang babae po, hindi po lumalapit sa akin. Ganun. Nung high school niyo naman po, same environment or may nagbago naman po? Nagbago po kasi lumipat po kami dito. Sa Pampanga po ako nag-elementary eh. Tapos dito Bataan, iba na po yung environment kasi una sa lolo't lola ko na pong bahay kami nakatira. Tapos siguro nag-adjust po dahil public high school po yung BNHS, tapos sobrang daming kaklase, sobrang daming tao. Parang, yun po, una, na-overwhelm sa mga tao, ganun. Tapos, hindi ko alam kung paano makipagkaibigan kasi wala naman ako kaibigan ng elementary. Tapos, nung, SSC kasi ako nun, hindi ko naman akalain na sobrang competitive pala ng mga kaklase ko. Imbis na ma-motivate ako, nawalan ako ng gana kasi parang hindi ako makasabay. Kasi bago lang kami dito wala akong kaibigan. Tapos, sobrang tatalino nila, sobrang sisipag nila. Iba yung turo sa Pampanga, iba yung turo dito. Pero yung relationship niyo naman po sa kanila, nagkaroon po ba kayo ng kaibigan? Sa teacher niyo po, okay lang naman po ba? Nagkaroon naman ako ng kaibigan nung tumagal. Pero pares lang kaming tahimik sa klase. Yung teachers, magaling naman po sila magturo, pero nandun yung pressure na SSC kayo, kailangan magaling kayong sa ganito. Tapos sobrang dami pong schoolworks. Parang hindi pa tapos yung isa, meron na agad. Yun. So, nang high school po yun. So, yung senior high po ba, kamusta po kayo nun? Ano pong strad niyo? Gusto ko pong mag-try ng bago, kaya nag-UMS po ako. Kasi ayoko na din po ng environment ng, science na mga taong matalino, ganun. Ayoko na ng competition, kaya tinry ko mag-UMS. Kaso, doon naman, parang naboringan. Kasi, hindi na ganun ka-busy. Tapos, iba din yung, kasi kapag senior high, iba na yung klase ng mga taong makakasalamuha mo eh. Halo-halo na. Tapos parang, nahirapan din ako mag-adjust kasi parang sobrang iba yung hilig ng mga kaklase ko sa akin na gusto ko tahimik lang. Ganun. Nung college naman po, ma'am, kamusta naman po tayo? Nagkakaroon na po ba tayo ng friends? Naging active na po ba tayo? Or ganun pa rin po yung environment na nakakasalamuhan natin? Sa college, yung isang kaibigan ko, nag-BS Psych din. Kaso, hindi kami magkaklase. Ito po bang friend na to, ito po yung sinabi nyo na kasama nyo lagi, na parehas po kayong tahimik? Apo, nung junior high. Hindi din po kami naging magkaklase nung senior high, kaya. Pero kaklose ko naman po siya. Yung journey niyo po sa pagiging college, yung first year, second year, third year, hanggang fourth year niyo po, kamusta po siya? Okay naman. Challenging naman siya. Tsaka pinili ko naman talaga yung course na BS Psychology kasi nga, di ba, una, ng junior high, nagkaroon ako ng depression. Tapos nag-undergo ako ng therapy. So parang gusto ko din maintindihan yung sarili ko. Challenging din naman siya kasi may mga subjects na mapapaisip ka talaga, yung mga schoolworks, kailangan mong na-develop yung mga, mga interpersonal skills, ganun. Pero, at the same time, parang boring din, ganun. So, nakikita niyo po siya as interesting para sa inyo kasi nakaka-relate po kayo, pero at the same time boring kasi parang yun lang ulit. Oo, din. Tsaka, ewan ko, parang go with the flow na lang ako kahit pinili ko yun. Wala naman po kayong kinakasama, boyfriend? Wala po. Wala naman po. Sa ano niyo po, sa family niyo po, kamusta po tayo sa family natin, yung
yung dynamics po natin sa bahay? Ano kasi, parang yung tatay ko kasi busy sa trabaho. Kahit nung bata pa kami OFW siya eh. So parang okay lang yung relationship sa tatay pero hindi ganun ka-close. Sa nanay ko naman, siya kasi yung gusto na mag-aral talaga kami, magkakapatid. Pero nung nalaman niya na may depression nga ako, parang naging stricto, ganun. Mas lalong naging stricto. Pero hindi na sa pag-aaral. Parang sa akin na mismo. Kapatid po, may kapatid po ba kayo? Meron po akong isang, nakababatang kapatid na lalaki. Ilan po kayo lahat? Dalawa lang po, panganay So, po. panganay po kayo. Okay po. So, kamusta naman po yung relationship ninyo ng kapatid nyo? Yung kapatid ko na yun, nung bata, close naman kami nung sa Pampanga pa kami kasi kami lang naman lagi naiiwan sa bahay. Yung nanay ko busy sa magdagdag din ng pera. Tapos ngayong malaki na kami, banata na din siya, magkakaiba na yung interest namin. So, hindi naman kami nag-aaway pero hindi na kami ganun nag-uusap. So yun, nung lumaki na kami ng kapatid ko, magkaiba na kami ng interest, binata na siya. Tapos, yung kapatid ko kasi, binata na. So, iba na kami ng interest, hindi na kami ganun ka-close. Pero hindi naman kami, medyo kanya-kanya kasi kami buhay sa bahay din. So, kamusta naman po yung relasyon nyo sa simula noon hanggang ngayon, sa family, yung brother nyo po? Parang ayos naman, normal na pamilya, pero masasabi kong hindi ganun ka-open. Paano hindi po kayo ganun ka-open? Parang, yun nga, kanya-kanyang buhay na. Parang, siguro dahil nagte-therapy naman ako, parang okay na yun sa nanay ko, sa magulang ko. Yung kapatid ko, dahil nga parang naging ako sa sarili ko, hindi ko naman din masyado nakakausap. Pero hindi naman kami okay naman. Ito po bang si little brother ninyo, kasama niyo na po siya ever since sa bahay ninyo? Po. So, may iba pa po bang relatives na kasama niyo sa bahay? Yung lola at lolo ko po, tsaka tita ko na nag-aalaga sa kanila. Kasi bahay po yun ng lolo at lolo ko. So, kumusta naman niyo po yung pagsasama niyo sa bahay? Yung lola niyo po, yung tita, kamusta po yung interaction niyo doon with your family? Ayos naman, kasi tumulong din naman sila sa pagpapalaki sa amin dahil nga nasa ibang bansa yung tatay ko. Pero kanya-kanyang lang din kasi may sarili silang, yung tita ko, focus niya yung lolo at lola ko, gano'n. So, sa bahay niyo po may sari-sariling division. Yung sa isang bahay lang po kayo, no? Apo. Pero yung kayo po may sariling kusina, sila meron din. Apo, may sarili po yung kwarto, sariling kusina, gano'n. So, ano naman po kayo sa health background? Buntis po ba kayo ngayon? Hindi po. Mayroon po bang problema sa menstruation? Minsan nade-delay lang po. Pero hindi naman po na Gaano po siya ka-delay? Like, 1 month? Yung kunwari po, last month, hindi po ako dinatnan. So, may laging pumapagit ng month po. Ano po ba ito? Laging ganun? Hindi, nung last month po, dinatnan po ako pero mga 3 days na delay. So, hindi naman po siya delay na like Hindi pa ako 1 month? Regular naman. Okay, regular naman. May iniinom po ba kayong gamot? Sa problema sa katawan, sakit? Wala naman po. Vitamins, wala rin Wala po. Okay po. Sinasabi niyo po na nakapag-consult na po kayo dati sa psychologist, tama po ba? Apo. Kailan po ito? Nung junior high nga po. Junior Hanggang high? college.
Saan po kayo nun nagpa-consult? Sa, ano po, sa Pampanga po. Yung kakilala po ng tatay ko po. Um, Nabigyan na po ba kayo ng diagnosis nun? Bukod po sa depression? Apo, depression, tsaka, ano po, anxiety po. Ibang test po, nabigyan po kayo like IQ test, Nung, mga neuropsychological. opo, nung nag-ano po ako doon, nag-personality po, tsaka neuropsychological. Hindi naman po kayo umabot sa point na nag-rehab or psychiatric Siguro clinic, po, hospital. hindi naman po umabot sa ganun kasi naagapan naman po yung ano ko po. May member po ba tayo sa pamilya na may nagkaroon ng mental health issues? Sa pagkakalam ko po, wala po. Wala naman po. How about ano po, nagkaroon po ba tayo ng problemang legal? Tulad po ng pagkakaroon ng court order? Wala Hindi naman po. Ulitin ko lang po, no, kayo po si Ma'am Patricia Grace Simeon Sandahan, 22 years old. Then, pinanganak po kayo sa Olongapo, Zambales. Apo. And then, born again po ang religion. Nakatira po sa Munting, Batangas, Balanga. And then, ang dahilan po kung bakit kayo nagpakonsulta ngayon is nag-relapse po yung depression ninyo. Tama po ba? And then, ito pong depression na to, nagsimula po siya nung junior high. Apo. Yes po? And then po, nung nag-second year po kayo, natigil po yung medication ninyo. Tama po? Yung ano po, yung therapy Yung lang. therapy. Tapos hanggang third year po yung medication. Okay po. And then, nag-start po ulit, itong relapse nyo po, nag-start po siya nung pagka-graduate nyo po. Nung ano po, tumigil po ako sa gamot hanggang makagraduate. Hanggang ngayon po. Okay po. Sa kabuuan, mako-consider po natin itong problema according po sa inyo kasi hindi na po siya tumigil. Yung parang ayaw nyo na pong gumawa ng lahat. Tama po ba? So, according din po sa sinabi nyo na nakaka-apekto na po ito dahil po yung pagre-review nyo po for boards is parang nakaka-apektuhan nyo na po. Tama po? Opo. Tapos parang ayoko na mag-take kasi hindi naman ako nakakapag-review eh. Hindi babagsak lang din ako. Ganun po. And then, graduate po kayo ng BSI, tama po? Opo. And then, nung elementary nyo po, private po yung school ninyo. And then, nasabi nyo rin po na scholar din po kayo noon. Tama po ba? And then, nafe-feel nyo po na parang na-out of place kayo kasi sila nakakotse, tapos kayo po nakabike lang. Opo. Okay. And then, nung high school naman po, sa lola nyo na po kayo nakatira. So, from private school po, naging public po kayo. And then, yung pagiging magpagkaibigan, okay lang naman po. May isa po kayo kaibigan na parehas lang din po kayo, natahimik. And then, nasabi nyo rin po na nahihirapan po kayo kasi SSC po kayo. Opo. Okay. And then, yung senior high naman po, yung kinuha nyo kasi sinabi nyo na parang nagsasawa na kayo na puro science na lang. Tama po ba? Mas dun sa ayoko na nung sobrang competitive na environment. So, sa pagkakaroon niyo po ng hindi sobrang competitive, na-consider niyo naman po siya as boring. Opo. And then, nung college po kayo, naging challenging po ito sa inyo kasi parang nakaka-relate kayo kasi BS Psychology, more about individual. Nakikita nyo siya as interesting, pero at the same time, naboboring din po kayo. Tama po ba? Opo. And then sa family niyo naman po, si father, nasabi niyo po na OFW po siya ever since. Opo. And then si mother, siya po yung medyo strict sa inyo, na gusto po kayo, nag-aaral lagi. Opo. And then si little brother, ito po yung okay lang po yung relationship ninyong dalawa. Opo. Okay lang din naman po relationship ko sa nanay ko. Pero, ayun.
And then yung family dynamics nyo po, normal lang po siya pero parang hindi gano'n kasi may kanya-kanya po kayong buhay sa loob ng bahay. Opo. Okay po. And then, ngayon po nakatira po kayo sa relatives ninyo, kay lolo at lola. Then together with tita po. Opo. And then hindi naman po siya, yung relationship nyo, hindi naman po ganun nakaka-apekto kasi yung bahay nyo po, may sarili po kayong division, sila rin po meron. Opo. Tsaka nakafocus po yung tita ko sa... Okay po. And then, nasabi niya rin po na hindi kayo buntis ngayon. And then yung menstruation niyo po, regular. Wala naman pong sakit. And then, ang naranasan niyo na pong makonsulta ng psychiatrist simula junior high hanggang college sa Pampanga. Opo. Okay. And then, nabigyan po kayo ng diagnosis na depression and anxiety. Opo. Then, nabigyan din po kayo ng test, personality and neuropsychological. Opo. Hindi pa naman po nararanasan makapasok na rehabilitation, psychological hospital. And then, wala namang pong history ng mental health. Tama po ba? Yung pamilya ko po. Yes po. Ala naman po. Wala po. Okay, and then wala din naman pong problemang panglegal. Opo. Okay po ma'am, thank you po. Remind ko lang po na lahat po ng information na sinabi niyo sa akin is strictly confidential po. Lahat po ito, hindi naman po siya makakalabas. And also yung ating video po natin, wala naman pong ibang makakakita. Lahat po ito nakalagay po sa pinirmahan ninyo kanina. Yun lang po. Okay. Thank you po. Thank you po.